Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe sa madilim na nakaraan ng tulay ng bitukang manok? Maghanda sa isang kwentong babalot sa inyo ng misteryo at takot habang sinasalamin natin ang bangungot na bumabalot kay Alexa matapos ang trahedya sa buhay ng kanyang minamahal. Sa gabing ito, saksihan ang paggising ni Alexa mula sa isang masamang panaginip, ang mga anino sa kanyang kwarto na tila babuhay at ang mga kantang nagmumulto sa kanyang pandinig. Huwag palalampasin ang mga susunod na pangyayari kung saan ang bawat hakbang ni Alexa ay magdadala sa atin sa mas malalim pang hiwaga at kababalaghan na tiyak magtatak sa inyong mga puso't isipan. Sa isang sulok ng lumang silid sa kolehiyo, nakatulala si Alexa habang hawak ang isang kupas na larawan nila ni Carlo. Ang patak ng ulan sa bintana ay tila ba nagpapatugtog ng malungkot na awitin sumasabay sa ritmo ng kanyang pighati. Sa labas, sa bakuran ng kanilang bahay, hindi mapakali si Kuya Gabriel at Ate Sofia habang pinagmamasdan ng kanilang kapatid na si Alexa na tila ba nawawala sa sarili, ang mga matay lumuluha sa bigat ng pagkakasala. Biglang bumalik sa alaala ni Alexa ang mainit na pagtatalo nila ni Carlo malapit sa tulay ng bitukang manok. Ang mukha ni Carlo ay puno ng emosyon at pagkalito bago niya tuluyang tinapos ang kanyang buhay. Sa kasalukuyan, nakaupo si Alexa sa sala ng kanilang tahanan, umiiyak habang ang pamilya ay pilit siyang inaalo. Ang mga litrato ni Carlo na nakakalat sa paligid ay tila mga alaalang masasaya noon. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lang ng sakit at pangungulila. Ano kaya ang mangyayari kay Alexa sa gitna ng kanyang pagdadalamhati? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas malalim pang lagim na bumabalot sa kanyang gabi-gabi. Sa kanyang kwarto, biglang nagising si Alexa mula sa isang masamang panaginip. Pawis na pawis at hinihingal, ang mga anino sa kanyang silid ay tila ba may sariling buhay, kumikilos at nagbabadya ng hindi maipaliwanag na pangamba. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng kanilang bahay, maririnig ang mahinang tugtog ng isang awitin na paborito nila ni Carlo na tila ba nagmumula sa kawalan, nagpaparamdam ng kanyang presensya. Muli sa kanyang pagtulog, binangungot si Alexa kung saan si Carlo ay humihingi ng tulong. Ang mga mata nito'y puno ng luha at bighati. At nang makita niya ang isang mensahe na nakasulat sa pader malapit sa tulay ng bitukang manok, bigla siyang sinaklot ng matinding takot at nagkaroon ng panic attack. Walang magawa ang kanyang pamilya kundi ang dalhin siya sa ospital. Ang bawat gabing lumilipas ay tila ba isang hakbang papalapit sa isang mas malagim na katotohanan. Ano ang misteryong bumabalot sa tulay ng bitukang manok at paano ito magpapabago sa buhay ni Alexa? Ang susunod na yugto ay maghahayag ng mga multo ng kanyang nakaraan. Sa loob ng condo unit sa Makati, naglalakad si Alexa. Ang bawat hakbang ay parang paglalakbay pabalik sa mga araw na puno ng saya kasama si Carlo. Ang mga sulok ng kwarto, ang sofa kung saan sila madalas magkwentuhan, ang kusina kung saan sila sabay na nagluluto, lahat ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang nakaraan. Ang mga alaala ay parang mga multo na hindi niya matanggal sa kanyang isipan. Habang nagkakalkal siya ng mga gamit, natagpuan niya ang mga reseta at gamot ni Carlo na hindi naubos. Napabuntong hininga siya, isang palaisipan ang bumagabag sa kanya. Kung hindi kaya tumigil si Carlo sa pag-inom ng kanyang gamot, sana ay hindi nangyari ang trahedya. Ang mga botelya ng gamot ay parang mga saksi sa hindi inaasahang pagtatapos ng kanilang kwento. Isang tahimik na gabi, habang nagmumuni-muni si Alexa, nakakita siya ng mga kakaibang anino na gumagalaw sa salamin ng kanilang kwarto. Tila may ibang presensya sa loob ng kanilang tahanan, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ang katahimikan ay biglang naputol nang magsimulang mag-flicker ang mga ilaw
at biglang tumugtog ang isang awitin sa lumang turntable. Ang awiting iyon, paborito nila ni Carlo, ay parang hudyat na mayroong hindi nakikitang puwersa na nais makipag-ugnayan sa kanya. Ano kaya ang mensahe na nais iparating ng mga hindi nakikitang puwersang ito kay Alexa? Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit hindi niya mapigilang magtanong. Sa isang malinsangang hapon, kasama ang kaibigang si Tricia, sumakay si Alexa sa isang jeep patungong tulay ng Bitukang Manok. Ang kanilang usapan ay puno ng kaba at pag-aalala. Ramdam nila ang bigat ng hangin habang papalapit sila sa tulay. Ang lugar na iyon, na puno ng masasakit na alaala, ay tila isang yugto na hindi nila matakasan. Habang papalapit ang jeep sa tulay, hindi napigilan ni Alexa na kumanta ng paborito nilang awitin ni Carlo. Sa gitna ng kanyang pagkanta, bigla siyang nagkaroon ng vision. Nakita niya si Carlo na nakaupo sa tabi niya, malungkot ang mga mata ngunit puno ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa emosyon. Sa sobrang takot, bumaba si Alexa mula sa jeep at tumakbo patungo sa tulay. Doon sinalubong siya ng isang malinaw na aparisyon ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng kalungkutan at pagkadismaya. Ang sandaling iyon ay tila isang pag-uusap na hindi nangangailangan ng mga salita. Ang aparisyon ni Carlo ay biglang naglaho kasabay ng paghampas ng malakas na hangin na nag-iwan kay Alexa ng matinding emosyon at pagkalito. Naiwan siyang nakatayo. Ang kanyang puso ay puno ng mga tanong at ang kanyang isipan ay nagugulumihanan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, ano kaya ang susunod na hakbang ni Alexa? Paano niya haharapin ang mga damdaming ito na tila humihila sa kanya pabalik sa nakaraan? Ang hangin sa paligid ng tulay ng Bitukang Manok ay tila naghihintay sa kanyang susunod na desisyon. Sa tuktok ng tulay ng Bitukang Manok, nanatili si Alexa nakatitig sa walang hanggang lalim ng bangin. Ang hangin ay malamig at mabigat, tila ba'y naglalaman ng libo-libong bulong at daing. Ang kanyang isipan, kalat-kalat sa mga alaala at tanong na walang kasagutan. Bakit ganito ang nangyari? May magagawa pa ba ako? Bulong niya sa sarili habang ang luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga pisngi. Biglang sa katahimikan ng gabi, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Alexa, please huwag mo itong gawin. Ang pagmamakaawa ng boses ni Carlo na tila isang hangin na yumayakap sa kanya, nagpaparamdam ng kanyang presensya. Napapikit si Alexa, ang kanyang puso'y naguguluhan at sabay-sabay na tumitibok sa takot at pag-asa. Hindi niya namalayan ang pagdating ng pulisya na tahimik na lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay puno ng pag-iingat at pag-unawa. Miss, okay ka lang ba? Andito kami para tumulong, malumanay na sabi ng isa sa kanila. Sa mga salitang iyon, parang may kumalas na bigat sa kanyang dibdib at nagkaroon siya ng pagkakataong huminga at mag-isip muli. Sa loob ng psychiatric hospital, dahan-dahan niyang pinulot ang mga piraso ng kanyang sarili na nagkalat sa sahig ng kanyang pagkatao. Bawat alaala kay Carlo, sinuri niya, hinaplos at pinagtagpi-tagpi. Sa pagitan ng therapy sessions at mga gamot, hinanap ni Alexa ang liwanag sa madilim na kabanatang ito ng kanyang buhay. At ngayon babalik siyang muli sa tulay, sa lugar kung saan ang kanyang bangungot ay nagsimula at maaaring magtapos. Ano kaya ang naghihintay sa kanya doon? Sa huling pagkakataon, nagbalik si Alexa sa tulay ng Bitukang Manok. Bitbit ang isang sulat na puno ng mga salitang hindi niya nasabi kay Carlo. Maingat niyang inilapag ito sa gitna ng tulay. Ang bawat letra ay tila isang paalam at isang pangako. Tumayo siya sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kalaliman ng bangin at sa isang iglap, handa na siyang bumitaw.
Ngunit sa isang kisap mata, isang di maipaliwanag na puwersa ang yumakap sa kanya. Nagbantay at nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kapahamakan. Sa kanyang pagbagsak, hindi siya nasaktan. At sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang pumalit sa kanyang takot at pag-aalinlangan. Carlo, ikaw ba yan si bulong ni Alexa sa hangin? Ang kanyang puso'y puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, pinili ni Alexa na harapin ang bukas na may bagong lakas. Para sa kanyang pamilya, para sa kanyang sarili, at para sa pag-asa ng muling pagkikita nila ni Carlo sa tamang panahon, sa kabilang dako ng buhay. Ngunit bago ang lahat ng iyon, may isang huling gabi pa sa tulay ng bitukang manok na kailangan niyang daanan. Ano kaya ang mga misteryong matutuklasan ni Alexa sa gabing ito na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman? Sa huli, natutunan ni Alexa na ang pagharap sa ating mga multo ay daan para sa paghilom. Maraming salamat mga kaibigan sa pakikinig sa ating kwento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na bisitahin ng mga anino sa iyong kwarto. Hanggang sa muli mga ka-horror, tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may liwanag na naghihintay. Goodbye for now.